Umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Kagalangin. Ngayong ika-4 ng umagang banal na misa at ika-9 at huling araw ng Misa de Aguinaldo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa huling araw na ng ating pong pagnonobena o simbang gabi, at tayo inaanyayahang samahan si Zacarias sa pagbati sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sidro. Ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayong mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan man dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang alipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian na hindi na mawawaglit sa aking paningin at mananatiling iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, poon, ikaw ang may tipan na iyong ginawa kay David mong tihirang at iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian.
Magsitayo na po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Natapos na natin ang 4 na linggong paghahanda, 4 na linggo na sumisimbolo sa atin pong 4 na kandila sa korona ng Adbyento. So ito po ay korona ng Adbyento at ito na ang huling araw ng panahon ng Adbyento. Magpapalit na tayo sa liturhiya natin ng panibagong panahon. Yan ay ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya ngayon nyo na lang ito makikita, mamaya aalisin na yan dahil nga magpapasko na. So, 4 na linggo tayong ginabayan ng ating liturhiya, ng ating mga pagbasa para sa nalalapit na pagdiriwang na siya nating aabangan naman mamaya. So, 4 na linggo
at 9 na araw nating pinagnilayan ang kwento ng pag-ibig ng Diyos at lalong-lalo na ang katapatan ng Diyos. Sabihin nyo nga, tapat. Tulog. Sabihin niyo po, tapat. Yan. Isang katangian ng ating Panginoong Diyos, ang katapatan. Kaya nga ngayong araw na ito, muli ipinapahayag ni Zacarias, ang ama ni Juan, na tayo po ay inaanyayahang katulad niya, purihin natin ang Diyos dahil ang Diyos sa simula't simula pa ay naging tapat at hanggang ngayon tapat pa rin sa atin. Sabi nga niya, no, mula pa nung, kung babalikan niyo po, yung ikalawang araw natin, yung salit-saling lahi na ipinaliwanag sa atin, mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa isilang ang ating manunubos na si Jesucristo, lahat doon makikita mo na kahit ang tao nagkamali, kahit ang tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan, ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako na isusugo ang isang tagapagligtas. Kaya nga ngayon din, sa araw na ito, ipinahayag ni Zacarias na si Juan Bautista, hindi siya ang tagapagligtas, pero siya ang huling tagapaghanda bago pa dumating o isilang ang ating pong manunubos. So, si San Juan Bautista ay isa lamang sa mga ipinakita at ipinakilala upang mas masabi natin na totoong tapat ang Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tapat sa iyo ang Diyos. Diba? Sa buong taon, halimbawa lang, sa buong taon ng ating pong buhay, marami tayong mga pagkakamaling nagawa sa Diyos. Mga kasalanang ginawa natin, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya nga yung pag-ibig, no, mas pinipili ng Diyos na mahalin ng tao kahit ang tao nagkakamali. Kahit ang tao nagkakasala, dahil nga ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Binitiwan ito ng Panginoon mula pa kay Abraham hanggang ngayon sa atin. Siya'y hindi nagbabago. Kaya nawa, isang katangian, isang biyaya na ating hilingin sa Diyos na tayo rin ay maging mukha ng katapatan. Sabihin niyo nga po ulit, tapat. Spell tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Bali-baliktarin mo man, tapat pa rin. Kaya nararapat lang na mas maging masaya tayo, magsaya tayo, magpuri tayo sa katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Tumayo na po ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang Santo Papa, Leon, at mga kasama niyang lingkod sa simbahan ay patuloy na magpaalala sa bayan ng Diyos ng mga magandang pangako na kanyang paglingap at pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kawani ng pamahalaan ay tumulad kay Zacarias na umasa sa Panginoon para sa kanilang pangangailangan sa halip na kumuha ng kaba ng bayan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga nakatatanda ay magbigay inspirasyon habang isinasalaysay nila ang sunod-sunod na henerasyon ang kanilang karanasan na pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay mapuspos ng ibayong sigla at pag-asa habang hinihintay ng lahat na ang muling pagdating ng manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ng ingatan ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na at maibsam nawa ang kalungkutan at pananangis ng kanilang mga naulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong mga pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salong sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo, sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali para sa pamparokyang pabatid. Sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ng lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog sa kahon sa harap ng Belen. Sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa booth sa patio ng simbahan.
Sa December 24, ang Christmas Eve Masses sa ating parokya ay sa ganap na 7:30 ng gabi at 9:00 ng gabi. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na 8:08 ng gabi. At panghuli, sa December 25, sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ang mga oras ng misa ay alinsunod sa ating Sunday Mass schedule. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa December 25 ay sa ganap na 8:08 ng gabi. Maraming salamat po. Tatayo na po ang lahat. At paalala din para sa misa sa midnight ng December 31, ang unang misa natin ng kinabukasan, January 1, ay 6:45 ng umaga. Wala po munang 5:30 dahil yung para naman medyo makapagpahinga pa kayo at yung mga usok mula sa putukan medyo humupa pa, lalo na para sa mga senior citizen na medyo masama sa kalusugan yung mga usok, no? Kaya ang unang misa sa January 1 ay 6:45 ng umaga po, no? At nakumpleto mo naman at sinikap mong gumising ng madaling araw para po sa simbang gabi at inaasahan na mamayang gabi babalik ka para sa pagsilang o pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magkita tayo mamayang gabi. Yung mga barkada ninyo, yung mga kabataan, lalo na dyan sa patio, na sana nandito din kayo mamayang gabi sa pagsalubong natin o ng bisperas ng pagsilang ng ating Panginoon. At bukas, December 25, mahalaga po na ang bawat Katoliko ay makapagsimba. At sikapin ninyo hanggat kaya, nawa kasama ninyo ang inyong pamilya sa pagsisimba. Okay po? So sana abutan pa kayo mamayang gabi, no? Sana makita pa tayo mamayang gabi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.